Pagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, sama-sama po tayong buksan ang Biblia sa awit 112 verse 1 to 3. Purihin si Yahweh. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati maangkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya'y walang katapusan. Amen. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paparitot at huhukom ang mga nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Yes, O God. We want to thank you, Father God, for this morning, for being with us. Thank you so much, Father, because we know that you are here with us, Lord. Your divine presence is in us. And we want to thank you. We want to honor you, Lord God. Be magnified, Lord God, in our midst. Yes, Lord. Cover us, Lord, with your goodness and your glory. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Mercy amazes me under your wings. Your shadows covers me, the promise of love. My heart is safely hidden. Yes, Lord. Speak to me, Lord. The servant is listening over the noise. I heard your whispering, my hope has come. My heart is safely hidden. I found my fortress in you.
Yes, oh God. Yes, Lord.
Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Pinupuri kita at sinasamba, Panginoon. Nararapat kang itaas. Nararapat kang purihin, Diyos. God, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Naway ang banal na Espiritu ay, hallelujah, manguna, Panginoon, sa gawain ito. Salamat po, Lord, sa mensahe, Panginoon, na mapapakinggan namin kay Pastor, Panginoon. Salamat po sa anointing, Father God, na ibinibigay mo sa kanya, O God, sa karunungan at sa kaalaman, O Diyos. Naway matanggap namin at mabless kami, Panginoon, sa message ngayon. Umaga nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. I-prepare mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip, para namin maintindihan ang iyong salita, O Diyos. Sapagkat, Panginoon, ang iyong salita ay nagpapabibigay lakas sa aming buhay. Lalo na ngayon sa mga sakunang nangyayari sa COVID-19 na ito, Panginoon. Lord, hallelujah, nananalangin kami, Panginoon, na ibalik mo, Panginoon, ang dati naming samahan, ang dati naming fellowship, Panginoon, na magkasama-sama kami muli, Panginoon. God, we thank you so much, Lord. Alam kong diringgin niyo po ang aming mga daing sa iyo, ang aming mga panalangin. I know, Father God, na ikaw ang Diyos na tumutugon ng lahat ng mga panalangin, ng lahat ng mga hinaing ng iyong mga anak ko, God. Father, ikaw lang po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Pag-isahin mo ang aming isip at puso, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng nakikinig ngayon sa mensahe ni Pastor, lahat po na nagsamba, Panginoon, i-bless mo silang lahat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ako'y nananalangin sa fellowship na ito, Panginoon, na naway, Panginoon, na bigyan mo ng lakas. Bigyan mo na, Panginoon, na maging masagana ito, Panginoon, at bumunga pa. Marami pang kaluluwang madala namin sa iyong paanan, O Diyos. God, i-prepare mo ang mga puso namin sa nalalapit na nimong paghahari, sa lalapit na nimong paghuhukom. God, we thank you so much, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, na linisin mo po kami sa mga huling araw na ito, O Diyos. Hallelujah. Pag-isahin mo kami, O Diyos. Linisin mo ang aming mga gawa, ang aming masasamang gawa, Panginoon. Nananalangin ako, Panginoon, na baguhin mo ang iyong mga tao. I-purify mo, Panginoon, ang lahat na nananamba sa iyo, ang lahat na nakakakilala sa iyo, Panginoon. Linisan mo pa sila, O Diyos. God, ito ang aming dalangin, Panginoon, na sa pagdating ng iyong huling paghuhukom, O Diyos, magkaisa-isa pa rin kaming lahat na nagsisilbi at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Akapin mo, Panginoon, ang buong katauhan ng nasasakop ni Pastor na mga membro, Panginoon. Ang lahat na hindi na nagsisimba, pabalikin mo sila sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Alisin mo ang mga sama ng loob nila, O Diyos, na magkaisa kami. Hallelujah. Bibigyan mo pa rin kami ng kalayaan. Hallelujah. Matatapos din ang sakunang ito, Panginoon. Bibigyan mo kami ng kalayaan. Magpuri, masayang magpuri, masayang pagsamba sa iyo, O Diyos. God, Lord, iyan ang hinihiling ng aming Espiritu, Panginoon, na
magkasama-sama kaming muli, O God. Pag-isahin mo kami, Panginoon. Maging mga leaders ni Pastor, Panginoon. Pag-isahin mo sila sa Espiritu, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong grasya. Salamat po sa banal na Espiritu na gumagabay sa amin. God, hallelujah. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paanan habang kami naglilingkod sa iyo. Binabalik namin ang papuri sa iyo at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello everyone, good morning. Magandang umaga po. Maganda umaga po sa ating lahat. Amen. Ayan, kumusta ka? Mabuti po. Okay. 아버지 사랑합니다. 아버지 경배합니다. 아버지 채워주소서 당신의 사랑으로 빵이 놓고 말기다 빵이 놓고 씨나산 바기다 빵이 놓고 그노인 모 아꼬남교 빵마마 Amen. Amen. Okay, today's Biblia. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay mula po sa aklat ng ikalawang mga hari, chapter 4, verse 8 to 17. 열왕기하 4장 8절로 17절까지 설교 중에 본문을 소개해 드리겠습니다. Hindi po muna natin sasabihin po ngayon yung ating pong mga verses sa araw na ito dahil kasama na po ito sa ating ipapangaral. 오늘의 설교 제목은 가까이 하면 복을 받는 길이 있습니다라고 하는 제목으로 하겠습니다. Ang title po natin, mayroong daan ng pagpapala sa pakikipaglapit. Amen. Amen. Understand? Amen. 나이텐디안? Amen. 오케이. 사람은 누구든지 혼자서는 살 수가 없는 것입니다. Wala pong makakapamuhay ng mag-isa. 그렇기 때문에 첫사람 아담에게 하나님께서는 그의 아내 하와를 주셨던 것입니다. Kaya ibinigay ng Diyos sa unang lalaki, si Adan, ang kanyang asawa na si Eva. 그리고 우리에게도 가족을 주시고 이웃들을 주신 것입니다. Binigyan din niya tayo ng pamilya at mga kapitbahay. 그러므로 우리는 서로 배려하고 서로 가까이 교제하면서 살아야 되는 것입니다. Kaya dapat tayong mamuhay ng may konsiderasyon at malapit na pagsasamahan. 아멘. Amen. 그리고 사람은 무엇을 가까이 하는가에 따라서 그 자신의 가치가 달라지는 것입니다. Ang isang tao ay nababago sa kung gaano siya kalapit sa isang bagay o tao. 술을 가까이 하게 되어지면 주정꾼이 되어질 것입니다. Kapag malapit ka sa alak, magiging lasinggero ka. 도박을 가까이 한다라고 하면은 그는 도박사가 될 것입니다. Kapag nahilig ka sa pagsusugal, magiging sugalero ka. 늘 거짓을 가까이 하는 사람은 사기꾼이 될 수밖에 없습니다. Kapag lagi kang nagsisinungaling, magiging mandaraya ka. 그러나 공부를 열심히 가까이 하게 되어지면 그는 성공하는 사람이 될 것입니다. Kapag malapit sa puso mo ang pag-aaral, magiging matagumpay ka. 좋은 사람을 가까이 하게 되어지면 좋은 사람이 될 수 있습니다. Kapag malapit ka sa isang mabuting tao, ikaw din ay magiging mabuting tao. 그러나 이상한 사람을 만나게 되어지면 그 사람도 이상하게 되는 것입니다. Ngunit kapag naging malapit ka sa masamang tao, magiging masama ka ring tao. 그러므로 사람은 누구를 가까이 하느냐가 매우 중요하고 그의 인생이 달라질 것입니다. Sa makatuwid, nagbabago ang buhay ng isang tao depende sa kung sino ang kanyang sinasamahan. 아멘. 라이텐디안. Amen. 이렇게 오늘 성경에는 누구와 무엇을 가까이 해야 복이 되는지에 대하여 말씀하고 있습니다. Sinasabi sa atin
natin ng Biblia kung kanino tayo makikipaglapit at kung anong pagpapala ang matatamo natin dito. 첫째는 하나님을 가까이 하는 자에게 복이 있습니다. Una, pinagpapala ang mga taong nakikipaglapit sa Diyos. 비블리아 성경 시편 73편 28절에 나의 복은 하나님을 가까이 하는 것입니다라고 고백합니다. Sabi po sa mga awit, chapter 73, verse 28, ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos, manatili ako. 아멘. 주 여호와는 우리의 피난처가 되십니다. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag. 주께서 하신 모든 일을 전파하겠다라고 고백하고 있습니다. Ang kanyang ginawa ay aking ihahayag. 아멘. Amen. 하나님을 가까이 하는 것이 좋은 일이고 복이 되는 일인 것입니다. Sinabi rito na mabuting bagay at pagpapala ang lumapit sa Diyos. 아멘. Amen. understand? Amen. 알겠냐? Amen. 네, 우리가 하나님을 가까이 하는 데에는 여러 가지 방법이 있습니다. Maraming mga paraan kung paano tayo lalapit sa ating Panginoon. 시편 145편 18절의 말씀에는 여호와는 주를 부르는 모든 사람들에게 가까이 하신다라고 말씀했습니다. Sinabi po sa mga awit, chapter 145, verse 18, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Amen. Amen. 진실로 주를 부르는 자들에게 가까이 하신다라고 했습니다. Sa sinumang taong pagtawag, sa sinumang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. 오늘 여기에서 주를 부른다라고 하는 것은 곧 기도한다라고 하는 의미가 되는 것입니다. Ang pagtawag sa Diyos ay nangangahulugan ng pananalangin. 아멘. Amen. 하나님은 기도하는 사람에게 대하여 가까이 해 주시는 것입니다. Ang Diyos ay malapit sa mga taong nananalangin. 아멘. Amen. 그리고 오늘 성경을 읽는 것이 곧 하나님을 가까이 하는 길인 것입니다. At ang pagbabasa ng Biblia ay pamumuhay palapit sa Panginoon. 하나님은 성경을 읽는 자들에게 늘 가까이 해 주십니다. Malapit ang Diyos sa mga taong nagbabasa ng Biblia. Why? 성경 말씀은 곧 하나님이시기 때문인 것입니다. Bakit po? Dahil ang salita ng Biblia ay Diyos. Amen. Dahil lang salita ng Biblia ay Diyos. Amen. 나인텐디야? Amen. 오케이. 야고보서 4장 8절에 하나님께 가까이 나오면 하나님께서도 여러분을 가까이 하실 것이라 했습니다. Sinabi po sa Santiago chapter 4 verse 8a, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. 아멘. 하나님은 봉사를 하고 헌신하는 자들에게 대하여 가까이 해주시는 것입니다. Malapit ang Diyos sa mga taong naglilingkod at tapat. 아멘. Amen. 봉사하고 헌신하게 되어지면 우리 속에 기쁨과 행복이 넘치게 되는 것입니다. Ang paglilingkod at pagiging tapat ay nakakapagdulot ng kasiyahan at kagalakan. 이유는 하나님이 가까이 해주시고 은혜를 주시기 때문인 것입니다. Dahil ang Diyos ay nakikipaglapit sa mga taong ito at nagbibigay ng pagpapala. 아멘. Amen. 모든 여러분들도 예배와 기도 그리고 헌신을 통하여 하나님을 가까이 하시기를 바랍니다. Nawa kayo din ay makipaglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba, pananalangin at debosyon. 아멘. 하나님을 가까이 하십시오. 그러면 복이 될 것입니다. Makipaglapit ka sa Diyos at ikaw ay pagpapalain. 아멘. 둘째는 교회 심판을 가까이 하는 것이 복이 되는 길입니다. Ikalawa po, pinagpapala ang mga taong nakikipaglapit sa simbahan. 아멘. Do you believe? Amen. 이렇게 성전에 여호와의 눈과 여호와의 마음이 항상 머물러 있습니다. Ang mata at puso ng Panginoon ay laging nasa simbahan. 역대하 7장 6절의 말씀에 내가 이 성전을 선택하여 거룩하게 했으므로 내 이름이 영원히 이곳에 있게 하겠고 내 눈과 마음이 여기에 영원토록 머무르게 하겠다고 했습니다. Sinasabi sa Biblia, ikalawang Kronika chapter 7 verse 16, pinili ko at iniuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Amen. Understand? Amen. Very important.
시편의 18편 6절의 말씀에는 고통 중에 내가 여호와를 불렀고 나의 하나님께 help me 도와달라고 했습니다. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. 그때의 성전에서 내 목소리를 하나님이 들으셨고 울부짖는 내 외침이 그의 귀에 들렸다라고 말씀하고 있습니다. Sa mga awit chapter 18 verse 6, kaya't si Yahweh ay aking tinawag sa aking paghihirap, humingi ng habag. Mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking paghibig. 아멘. Amen. 이 말의 의미는 교회에서의 기도가 굉장히 중요한 것임을 말해주고 있는 것입니다. Nangangahulugan ito na ang pananalangin sa simbahan ay mahalaga. 아멘. Amen. 그리고 여러분들이 교회에 가서 매일 기도하는 것을 주님이 들으시고 주님이 기억하고 계십니다. At ang Panginoon ay naririnig at naaalala ang araw-araw mong pananalangin sa simbahan. 아멘. 여러분이 교회에 가서 기도하는 교회 출석부만 체크하지 말고 진심으로 기도하시기를 바랍니다. Pumunta ka sa simbahan, hindi para lamang sa attendance mo sa pananalangin, kundi manalangin ka ng bukal sa puso. Amen. 아멘. Amen. 사실 여러분들은 기도해야 될 타이틀 제목이 많습니다. Sa katunayan po, marami kang maaaring ipanalangin. 그래 뭐나. Correct. 네. 그러므로 매일 성전에 와서 30분 이상은 여러분이 기도할 수 있습니다. Kaya makakapanalangin ka ng higit sa 30 minuto araw-araw. 아멘. Amen. 교회에서 기도와 헌신하는 생활이 곧 주님을 가까이 하는 삶인 것임을 알아야 되는 Ang 것입니다. pananalangin at pag-aalay ng oras sa simbahan ay pamumuhay na lumalapit sa Panginoon. 아멘. Amen. 여러분 모든 멤버들이 교회를 가까이 하여 축복을 받을 수 있는 멤버가 되시기를 축원합니다. Nawa lahat kayo ay maunawaan na ang pakikipaglapit sa simbahan ay pagpapala. 아멘. Amen. 성경 시편 84편 2절의 말씀에 내가 여호와의 성전의 뜰을 타게 그리워하다가 쓰러질 지경이 되었다라고 고백하고 있습니다. Sa mga awit chapter 84 verse 2, nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod, sa masayang pag-awit ko pinupuri buhay na Diyos. 아멘. 나의 온 마음과 온 몸으로 주님을 그리워하고 주님을 불렀다라고 하는 의미가 되는 것입니다. Ibig sabihin nito na ang may akda ng mga awit ay sobrang nasasabik sa pagpunta sa simbahan. 오늘 시편의 기자는 하나님의 신반, 하나님의 성전의 뜰을 너무너무 그리워했습니다. Ito ay pagpapatotoo ng kasiyahan niya na kahit na hindi siya makapasok sa loob ng simbahan at kahit nasa bakuran lamang siya ng simbahan nakaapak. 그들은 성전 안에 들어오지도 못했지만은 성전의 밖에 뜰만 밟아도 너무 행복해했습니다. Ito ay pagpapatotoo ng kasiyahan niya na kahit hindi siya makapasok sa loob ng simbahan at kahit nasa bakuran lamang siya ng simbahan nakaapak. 그래서 시편 84편의 10절의 말씀에 고백을 하기를 주의 성전의 뜰에서 하루를 보내는 것이 다른 곳에 가지고 전날을 보내는 것보다 더 행복하다라고 고백하고 있습니다. Sa mga awit chapter 84 verse 10, kahit isang araw lamang mas gusto ko sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. 시편의 기자는 고백을 하기를 내가 악한 자들의 집에서 사느니 차라리 하나님의 성전에 문지기로 있는 것이 더 행복하다라고 고백을 했습니다. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Understand? Amen. Very important. Amen. Reading Bible one more time. All pastor. Mga awit chapter 84 verse 10 po, kahit isang araw lamang mas gusto ko sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Amen. 시편의 기자가 교회가 얼마나 그리웠든지 그 사모하는 심정을 고백한 것이 이 말씀인 것입니다. Ito ay patotoo ng
puso na sobrang nananabik para sa simbahan. 그래서 시편의 기자인 다윗은 하나님의 놀라운 축복을 받았습니다. Kaya si David na may akda ng mga awit ay nakatanggap ng isang kamanghamanghang pagpapala. understand? Amen. 여러분들은 이 신바한을 얼마나 마음속에 그리워하십니까? Gaano kayo nananabik para sa simbahan? I want to ask you one more. 여러분 모두는 하나님의 교회 신바한을 얼마나 기다리며 그리워하고 있습니까? Tatanungin ko kayong muli, gaano kayo nananabik para sa simbahan? 교회를 가까이 하는 것이 하나님의 축복임을 잊지 말아야 될 것입니다. Isang pagpapala ang pakikipaglapit sa simbahan. 아멘. Amen. 여러분이 매일 교회에 출입하는 것은 하나님의 커다란 은혜이고 하나님의 놀라운 축복이 되는 것입니다. Kinakailangan niyong malaman na isang dakilang biyaya at pagpapala ang pagpunta sa simbahan araw-araw. Amen. Amen. 셋째, 제사장 곧 목사님을 가까이 하는 것이 복이 되는 것입니다. Ikatlo po, isang pagpapala ang pakikipaglapit sa pastor. 수넴의 한 여인이 엘리사 목사님을 가까이하여 섬기다가 하나님의 축복을 받았습니다. Ang isang babae sa Sunem ay pinagpala habang pinaglilingkuran at pinapatuloy si Pastor Eliseo. 이 수넴 여인은 엘리사 목사님의 필요한 것들을 준비해 주었습니다. Hinahanda niya ang mga kakailanganin ni Pastor Eliseo. 그녀는 남편과 함께 엘리사 목사님을 사랑하고 존중하며 최선을 다하여 섬겼습니다. Kasama ang kanyang asawa, minahal at pinaglingkuran ng may paggalang nila si Pastor Eliseo. 비블리아 열왕기하 4장 8절의 말씀에 어느 날에 수넴으로 엘리사 목사님이 갔습니다. Ikalawang mga hari, chapter 4, verse 8 po, minsan si Eliseo pumunta sa Sunem. 그곳에는 한 귀부인이 살고 있었다라고 소개합니다. May isang mayamang babae roon. 그 여자는 엘리사에게 자기 집에서 머물며 음식을 먹으라고 간절히 부탁을 했습니다. At siya'y inanyayahang kumain sa kanila. 그래서 엘리사는 그곳을 지나갈 때마다 그 집에 들려서 음식을 먹었던 것입니다. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Amen. Amen. Verse 9, 그 수넴 여인이 자기 남편에게 말했습니다. Sabi po sa verse 9, sinabi ng babae sa kanyang asawa, 내가 보기에 우리 집 앞으로 자주 다니는 엘리사는 하나님의 거룩한 사람인 것을 내가 압니다. natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Verse 10, 우리 지붕 위에다가 작은 방 하나를 만들고 그 방에 엘리사를 위해서 침대도 준비하고 책상을 준비하고 등잔대를 준비하십시다. Verse 10 po, bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. 그래서 엘리사가 우리 집에 들릴 때마다 그 방에서 쉴 수 있도록 해드리십시다. Para matuluyan niya tuwing pupunta siya rito. Verse 11, 어느 날에 엘리사가 그 여자의 집에 와서 그 방에 들어갔습니다. Sa verse 11 po, isang araw bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Verse 12, 엘리사가 자기의 종 게하시를 불러서 야 수넴 여자를 불러오도록 해라 말했습니다. Sa verse 12 po, tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. 게하시가 수넴 여인을 불러서 엘리사 앞에 세웠습니다. Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Verse 13, 엘리사 목사님이 게하시에게 말하기를 이 여자에게 이렇게 말해 주어라 했습니다. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mo, 보시오, 당신이 우리를 위하여 이렇게 세밀하게 많은 것들을 준비해 주셨습니다. pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan nating ito. 내가 당신에게 무엇을 좀 해주었으면 좋겠습니까? Itanong mo kung ano ang may
maitutulong natin sa Kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. 왕이나 군대 장관에게 부탁할 만한 일이 있으면 내게 말하시오. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. 수냄 여인이 말하기를 아닙니다. 나는 내 백성과 함께 살고 있으니 나는 별 어려움이 없다라고 말했습니다. Wala kayong dapat alalahanin, nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan. Sagot ng babae. 엘리사가 말했습니다. Sa verse 14 po, pagkaalis ng babae, 그렇다면 저 여자를 위하여 무엇을 해주면 좋겠는가? 게하시에게 물었습니다. tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? 게하시가 말하기를 이 여자는 아들이 없고 남편님이 늙었습니다. Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. 15절 말씀 벌써 15 엘리사가 그 여자를 다시 불러오라고 말했습니다. Sa verse 15 po, tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. 게하시가 수냄 여인을 불렀을 때 수냄 여인이 문 앞에 와서 섰습니다. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. 벌써 16 엘리사가 수냄 여인에게 말하기를 내가 내년 이맘때쯤이면 내 품 안에 아들을 품고 안고 있을 것이라 말했습니다. Sa verse 16 po, sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin mo. 여자가 말했습니다. 아닙니다. 하나님의 사람이여 당신의 여종 나를 속이지 말아주세요라고 말했습니다. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. But verse 17 그 여자는 엘리사가 말한 대로 임신을 하고 그 다음 해에 아들을 안게 되었습니다. Ngunit sa verse 17 po, ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. 이것이 오늘의 성경의 스토리 이야기가 되는 것입니다. Ito po ay nagmula sa Biblia. Understand? Amen. Understand? Amen. 엘리사는 목사입니다. Si Eliseo po ay isang pastor. 이와 같이 목사님을 가까이 하고 잘 섬겨 드리면 분명히 하나님의 축복을 받게 되는 것입니다. Ganon din naman kapag nakipaglapit ka sa pastor at pinaglingkuran mong mabuti, makakatanggap ka ng pagpapala ng Diyos. Listen carefully. Makinig kang mabuti. 물론 목사를 가까이 하지 않아도 잘 섬기지 않아도 아기를 가지고 낳을 수가 있는 것입니다. Kahit na hindi ka makipaglapit sa isang pastor at hindi mo siya pakitunguhan ng mabuti, maaari ka pa rin magkaanak. 그러나 목사를 잘 섬기고 목사를 가까이 하는 사람에게는 그 자녀들의 복은 다르게 될 것입니다. Ngunit ang magiging kaibahan nito ay ang pagpapalang matatanggap ng mga anak ng mga taong gumagalang at pinapakitunguhan ng maayos ang kanilang pastor. Amen. Amen. Understand? Amen. 알겠냐? Amen. 오해하지 마십시오. 내게 잘하라고 하는 의미는 아닌 것입니다. Ngunit huwag kang malito dahil hindi ko ito sinasabi upang pakitunguhan niyo lamang ako ng mabuti. 이 다음에 필리핀 목사님이 오시게 되면 더 가까이 해드리고 더 잘 섬겨드리기를 바랍니다. Kapag dumating na ang oras na mayroon na kayong Filipino pastor, umaasa ako na makikipaglapit kayo sa kanya at pakikitunguhan ng mas mabuti. Amen. Amen. Everyone, amen. Amen. 네. 그러나 여러분 목사를 가까이 하는 것에 대해서 마음에 부담을 가지지 마시기 바랍니다. Ngunit huwag ninyong ituring na pasanin ang pakikipaglapit sa inyong pastor. 여러분의 마음에 감동이 되는 대로 섬겨드리면 되는 것입니다. Hanggat mula ito sa inyong puso, gawin ninyo ito sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Amen. Amen. 여러분이 our members, Mga minamahal kong miyembro, 여러분은 과연 어떠한 사람을 가까이 하고 있습니까? kanino kayo malapit? Kanino kayo malapit? Amen. Kanino kayo malapit? Kanino po kayo malapit? Sino-sino po yung mga sinasamahan po ninyo? 그리고 오늘의 설교를 듣고 과연 어떤 사람을 가까이 하게
desisyonan niyong lapitan pagkatapos niyong marinig ang pangangaral na ito. 시험에 빠진 사람과 가까이 하게 되어지면 그도 역시 시험에 빠지게 되는 것입니다. Kapag nakipaglapit kayo sa isang tao na matampuhin at magagalitin, magiging ganito din ang inyong pag-uugali. 루머를 만드는 사람을 가까이 하게 되어지면 그 사람도 문제아가 되는 것입니다. Kapag nakipaglapit kayo sa taong nagpapakalat ng maling balita at gumagawa ng problema, kayo din ay magiging ganitong tao. 그러나 좋은 사람과 가까이 하고 사귀게 되어지면 여러분들도 좋은 사람이 될 수 있습니다. Kapag nakipaglapit ka sa mabuting tao, magiging isa ka ring mabuting tao. 열심히 봉사하고 열심히 기도하고 열심히 헌신하는 사람들과 가까이 하십시오. Kapag ikaw ay lumapit sa isang masigasig na tao, ikaw din ay magiging masigasig. 아멘. Amen. 좋은 성격과 좋은 믿음의 사람들과 같이 하는 믿음의 사람들이 되시기 바랍니다. Makipaglapit ka sa mga taong nananalangin at naglilingkod ng tapat. 아멘. Amen. 그러나 중요한 것은 여러분들 자신이 먼저 좋은 사람이 되는 것입니다. Kinakailangan na mauna kang maging mabuting tao kaysa sa iba. Amen. Amen. 여러분들이 가까이 하는 사람에 대한 수준은 곧 여러분들의 수준이 되는 것입니다. Ang ugali ng mga taong nilalapitan mo ay iyo ring ugali. 언더스탠? Amen. 할렐루야. Amen. 나는 여러분이 은혜 받고 축복을 받을 수 있는 방법을 가르쳐 드렸습니다. Ipinangaral ko na kung paano ang pagpalain at mabiyayaan. 나는 여러분들에게 다만 가르치고 전할 뿐인 것입니다. Ipinangaral at itinuro ko na ang Biblia. 순종과 행동은 바로 여러분들이 해야 될 몫인 것입니다. Ang pagsunod ay nasa sayo lamang. 아멘. 하나님을 가까이 하십시오. Makipaglapit ka sa Diyos. 아멘. Amen. 교회를 가까이 하십시오. Makipaglapit ka sa simbahan. 아멘. Amen. 그리고 목사를 가까이 하십시오. Makipaglapit ka sa iyong pastor. 그래야 Amen. 여러분에게 좋은 일이 많고 하나님의 축복이 임할 것입니다. Ang iyong pagsunod sa mga ito ay maganda at pagpapala sa iyo. 할렐루야. Amen. 아무쪼록 여러분들이 목회자의 설교를 듣고 실천하는 좋은 멤버들이 되시기를 바랍니다. Umaasa ako na kayo ay magiging mabuting miyembro pagkatapos niyo marinig ang pangangaral ng inyong pastor. 이후의 생각과 행동과 생활이 업되고 변화가 되는 멤버들이 되시기 바랍니다. Pagkatapos, umaasa ako na kayo ay magiging mga miyembro na magbabago at magpapalago ng inyong mga kaisipan, mga gawa at pamumuhay. Amen. Noble members, Mga minamahal kong miyembro, please listen carefully. makinig po tayong mabuti. Please listen carefully. Makinig po tayong mabuti. Because very important. Dahil napakahalaga po nito. 여러분 중에 누군가 축복의 모델이 나올 것입니다. Ang ilan sa inyo ay magiging huwaran ng pagpapala. Amen. 하나님의 영광과 우리의 교회 유익을 위해서라도 반드시 축복에 대한 샘플이 나올 것입니다. Ibibigay ang mga pagpapala para sa kadakilaan ng Diyos at para sa ikabubuti ng simbahan. Amen. 할렐루야. Amen. 말씀드려 Amen. 여러분들이 바로 그 주인공이 되시기를 축원합니다. Nawa kayo ang makatanggap ng mga bagay na ito. Amen. 아빠, 여러분이 그 주인공들이 되시기를 축복합니다. Nawa kayo ang makatanggap ng mga bagay na ito. Amen. Amen. Do you love God? Amen. Do you love Jesus? Amen. Do you love Simba? Amen. If you will have near more to God, to Jesus, Amen. to Biblia, to Simba, Amen. and you will receive blessing more. Amen. 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 Kung tayo po ay makikipaglapit sa ating Panginoon, sa ating pong Biblia, sa ating pong simbahan at sa ating pastor, mas marami pa pong pagpapala ang darating sa ating pong buhay. Amen. 나인데요. Amen. 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 Amen.
주님 우리에게 가족과 이웃을 주셔서 감사합니다. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng pamilya at mga kapitbahay. 하나님을 가까이 하는 멤버들이 되게 하옵소서. Tulungan mo po kami maging mga miyembro na nakikipaglapit sa iyo. 교회를 가까이 하는 멤버들이 되게 하옵소서. Tulungan mo po kami maging mga miyembro na nakikipaglapit sa simbahan. 목회자를 가까이 하는 멤버들이 되게 하옵소서. Tulungan mo po kami maging mga miyembro na nakikipaglapit sa aming pastor. 우리 모든 멤버들이 좋은 사람이 되게 하옵소서. Tulungan mo po ang lahat ng mga miyembro na maging mabubuting tao. 그리하여 우리 모두 복 있는 사람들이 되게 하옵소서. Tulungan mo po kami maging pinagpapalang mga miyembro. 우리 모든 멤버들의 축복의 통로가 되게 하옵소서. Tulungan mo po kaming maging daanan ng pagpapala. 우리 교회가 축복의 센터가 되게 하옵소서. Pahintulutan mo na maging sentro ng pagpapala ang aming simbahan. 이 지역이 우리 교회로 말미암아 축복을 받게 하시옵소서. Nawa ang lugar na ito ay pagpalain sa pamamagitan ng aming simbahan. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Everyone, amen. Glory to God. Amen. Thank you so much. Amen. Everyone, mananangin tayo. Ang piyaya ng Panginoon Yesu Kristo at ang pagmamahal ng Diyos at kasama ang Espiritu Santo magpunta sa inyo lahat. Amen.